kababa ng inyong rep. Okay. So, ayan. Thank you po, Mama Seni ng Marikina. Kahapon, may nakausap ako, Kuya Ramil. Um, Meron daw siyang lupain na mana sa lolo at lola. Kaso mo, hindi nga nila na-monitor. So, yung mga iba nilang relatives ay tinaniman yung lupa. Tinaniman. So, ngayon, nalaman nila na may mga tanim na. So, parang gusto nila bawiin. Hindi ngayon malaman, ayaw nila na ipaputol naman yung mga nakatanim na. Kasi nga, sayang naman, di ba? Ilang taon nang nakatanim doon. Ang tanong niya is, paano ba i-assess yung mga nakatanim sa farm? Paano i-assess yung value nung nasa Kumbay, farm? Oo. uh, ang ano kasi, ang pagkakaintindi ko lang Mm. ang kung i-assess mo yung halimbawa tanim ng iba Mm-mm. bago sa lupa mo, Lupa ko. kung lupa mo naman yan, Mm-mm. ano mo yun, para bang computein mo kung magkano ang ibinubunga ng puno, usually. Okay. Mm-mm. Bago ngayon, pag na-compute mo kung magkano ang binubunga ng puno, bilangin mo kung ilang taon na nabubunga. Um, Bago yung taon na ginamit nila yon, kukumputin mo rin yon. mm-mm. Bago parang mga 25% lang yung babayaran mo ng Dun sa total na mako-compute mo. oh. Hindi Kung buo. tutusin, maliit lang maliit lang babayaran Mm-mm. mo. Mm-mm. Saka dapat, yung mga nagtanim, hindi na singilin. Kasi Mm-hmm. napakalin Mm-mm. Kung ano lang, konsiderasyon lang yung pagbabayad ng gano'n. Actually, ang payo ko nga sa kanya, so sa ayaw niyang tanggalin yung mga tanim kasi nga nangihinayang naman sila. So ko, ang gusto niya kasi is bakuran na yung property. Na ayaw naman daw nung mga nagtanim. Ng mga nagtanim, ayaw pa bakuran. Kasi nga, doon sila nakatira. Doon sila Oh, nakatira sa area. So, nagugulumihanan pa yung kausap natin, na listener natin, kung papaano ba gawin. Sabi ko, sana wag na umabot doon sa korte, di ba, mag-amicable settlement na lang. ganyan din na Parang nangyari gano'n. Saan? sa Quezon before. Okay. May mga nakatira. Oo, 7 families. Ayun, 9 daw, 9. 7 families yun. Mm-mm. Sabi ko, parang nung una, medyo nagtatanim ako, andun sila, nasasagasaan na kariton yung tanim ko. Inano ko na lang, kinausap ko na lang sila. Pinapunta namin sa dulong-dulong. Bahagi. Binigyan namin ng 100 square meter. Mm-mm. Bawat pamilya para magtayo ng bahay doon. Mm-mm. Huwag lang pakialaman yung aming property. Okay. Ganun, Di ba, ganun nga. Sabi ko, sana lang yung mga nagtanim, sabi ko, nagpaalam ba sa inyo na magtatanim sila, ganyan. Wala daw, walang information. So, wala, technically, it's yours eh. Oo. Technically, it's yours. Yun nga lang, syempre, konsiderasyon doon sa mga nagtanim, di ba? Yun naman yung sa atin. So, yung pala yun. Medyo maproseso pala kung i-assess mo pa kung gaano karami yung wala, magkano yung tanim mo sa farm.
Ano nga dapat nga, kasi meron ka pang income dapat dun eh. Ano yun, kung tutusin baka yung pang farmer ang magbayad sa iyo. Okay. Kasi mas matagal nilang pinakabangan, hindi naman nagbigay. Oo. Kaya yung iba, kesa mamroblema sila, ano na lang, di ba, dinidispose. Sige, benta na yan. Tapos yung earnings, yung proceeds, yun na yung pinaghati-hatian, di ba? Parang gano'n naman. Oo. Parang, okay.